Chapter 6. Magkahawak kamay namin habang pababa kami sa sasakyan niya. Biglaan akong napabitaw ng maalalang naiwan pala sa airport si Clacton. Diyos ko, isusumpa talaga ako noon kasi iniwan ko siya. Nakalimutan ko yung kaibigan ko. Tarantang ani ko. I can ask someone para sunduin siya. Come on, your dog is waiting for you to come home, so ask me. He said while pulling me closer to him. Fine. I'll just tell Clacton to wait. I said. I dialed Clacton number, ilang ring ang narinig ko bago ito sumagot. As usual, sinigawan ako nito mula sa kabilang linya habang isinusumpa. Bruha ka. Matapos kong umarte maging jowables mo, dadump mo ako here. Naiinis na sabi niya. Sorry na. Dinala kasi ako ni God paalis. Sabi ko. Buti na lang at pogi ng poppable na yan, baka kanina ko payan pinutulan ng chuchu. Naiinis pa rin niyang sabi. Ililibre na lang kita ng make-up kit. Sunduin mo ko rito. Juice mother, mukhang medjujuntas ako here, help. Sigaw niya sa kabilang linya na ikinatawa ko. Parang baliw lang eh. Ay papasundo naman kita sa kaibigan ni God. Sabi ko rito para tumigil ito sa kakasigaw. Siguruhin mo lang, Locaray. Isasako kita tas ipapatapon sa Bermuda. Ani niya sa kanito in and ang call. Inilagay ko na ulit sa purse ang cellphone saka tiningnan si God na mukhang naiinip na. Hindi ko magawang titigan ang mata nito dahil sa nasanay ako sa dati nitong mukha. What's wrong? He asked. Ang pogi mo kasi. Pabulong na sabi ko. Anong sabi mo? Tanong niya na nakakunot ang noo. Wala, Tara na. Sabi ko saka na hinawakan ang kamay niya at dinala na papasok sa bahay. Natigil ako sa paghila sa kanya nang makita kong nakatayo roon, ang parents niya kasama si Kendra at ang babaeng kinamumuhian. Gulat na gulat ang mga mukha nito nang makita ako. Nakita ko agad ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng mommy ni God. Ewan ko ba kung galit ito sa akin dahil sa naging reaksyon nito. Oh my God, we thought you two are divorced already. Sabi ng mommy ni God saka lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at parang sinusuri. I only gave her a peace of mind, mom, you know, kahit kayo nga ni dad ay nag-aaway din. Sagot ni God. But why do she have to take long para mag-isip? Ano bang pinag-awayan niyo na kailangan, pang umabot ng isang taong di nagkikita? She asked again. I'll explain what happened between us, mom, but please let us pass po muna. My wife is exhausted dahil sa flight niya galing Canada. Oh my goodness. Kailangan ba talagang mang-ibang bansa? Singit nung Brielle saka nakataas ang kilay nitong nakatingin sakin. I only gave her a simple smile with a smirk saka pinagsiklop ang kamay namin ni God. Come on, bitch. You want this right? You still think na hindi ako lalaban sa'yo? No way in hell na palalagpasin ko ang ginawa mo kay kuya. You will rot in hell, I promise you that. Inikutan niya lamang ako ng mata saka na naglakad papasok sa loob ng bahay. Lumapit naman si Ken sakin at niyakap ako. Welcome home, Sam. Huwag kang magdalawang isip na ikwento sakin ang nangyari sa inyo, baka may maitulong ako. She said, and after that she winked at me before bidding goodbye. Don't let problems separate the two of you, okay darling? Come on inside, you're in perfect timing kasi kumakain pa kami. Sabi ng dad ni God. Matamis akong ngumiti at sinamahan iyon ng pagtango. Nagsimula na kaming maglakad papasok sa bahay nila habang nangungusi sa parent, ang tingin ng mommy ni God sa akin. We ate the food that has been prepared by the maids in silence, no one even dared to talk, not until the girl named Brielle stands up and talked. Can I use your bathroom, God? I just want to pee. She said. Sure, just go to my room upstairs. Sagot naman ni God na ikinagulat ko. So his ex and God are in good terms now. And I have to deal with her plasticity in front of God parents. Oh God, have faith on me. Minutes after, I excused myself too at nagpunta sa Cree na nasa loob ng kwarto namin. Umakyat na ako roon saka naglakad papunta sa kwarto, bahagya itong nakabukas walang paabi akong, pumasok at nakita ko siyang nakahiga sa kama namin at sinisimot ang tuxedo ni Gab. Oh, what do we have here? She said. Umupo ito saka ito nag-cross arms sa harap ko.
What would be their reaction if ever na malaman nilang pinakidnap mo ako at pinilit na magsulat ng letter, kapalit ng buhay ko? I smirked as I saw her face went pale. I won't let you ruin the trust I rebuilt with them. Why do you have to come back? Dapat ay hindi ka na bumalik, dahil papayag na sana si God na pakasalan ako. She said. She completely lost herself and grabbed something in her pocket. Naka-jeans at long-sleeve crop top kasi ito. Nanlaki ang mata ko nang matintong isa iyong maliit na kutsilyo. She stands up and started walking towards me, habang ako naman ay paatras ng paatras. I began to panic when she grabbed my hand and put the knife there and she used my hand to stab herself. Ah! Ouch! Please stop! Malakas na sigaw niya na kahit ako ay nagulat rin sa ginawa niya. Sinaksak niya ang sariling tiyan gamit ang kamay ko. Dahil nga sa pagkakagulat ay huli ko nang nabitawan ang maliit na kutsilyo, dahil biglang pabagsak na bumukas ang pintuan ng kwarto at iniluwa roon si God. What the hell is going on? What happened to you, Brielle? Nag-aalalang sabi niya sa kanilapitan si Brielle na nakaupo sa sahig at hawak-hawak ang gilid kung saan niya sinaksak ang sarili. She tried to kill me, God. Your wife is a monster. She should be in jail for doing this to me. She's jealous kasi pinagamit mo ang krinyo sa akin. She screamed. She even glared at me kanina sa may sala. I know she's a murderer, hindi lang halata dahil sa dami ng kasinungalingang nakakubli sa pagkatao niya. Dagdag pa nito. I looked at God who's confused for a moment. Sunod-sunod na dumating ang mommy ni God at ang daddy niya sa kadinamayan si Brielle. Nilangon ko si Kendra habang wala sa sarili, kitang-kita ko ang walang emosyon nitong mukha. She even smirked at Brielle like she knew about it all along. Kinarga siya ni God saka ito nagmamadaling nagtungo palabas habang karga si Brielle na namimilipit na sa sakit. Pero bago pa man sila lumabas ay nilangon ako saka ito malademonyong ngumiti. Nakaupo lamang ako roon sa sahig habang pilit na pinoproseso ang mga nangyari. Why did you do that, Samantha? Malungkot na sabi ng mommy ni God at umiling-iling habang papaalis sa kwarto. Sinundan iyon ng papa ni God hanggang sa kami na lang ni Kendra ang naiwan. If there's an award for the best actress in lying it should goes to Brielle Wright. She's too plastic. I don't like her for Kuya God. Simula ni Kendra. Lumuhad siya sa harap ko at tinulungan akong makatayo. You shouldn't be worrying about her. Sabi niya ulit. Bakit? May ginawa ba si Brielle sa'yo kaya ayaw na ayaw mo sa kanya? I asked. Literally saying, yes but it's not only her pati kapatid niya ay may ginawang katarantaduhan sakin. Sabi niya. Nang makatayo ay dinala niya ako paupo sa kama. Pinunasan niya ang kamay ko at kinuha ang kutsilyo doon. I know that you truly loves Kuya God and I thank you for that. Please continue on loving my big bro cousin. He's a good guy and deserve to be loved and cared for, not to be humiliated and disgusted. Mahabang sabi niya bagong umiti at saka tumayo. Ang dami ko atang pinagsasabi, siya sige I'm going out with my friends and if ever tita, we'll ask you about what happened to Brielle, just speak with your heart and they will surely listen. She smiled again saka na umalis sa kwarto. I was too shocked and confused about the sudden events I never even imagined na dadating sa puntong tutulad ngayon. Brielle used me because she wanted a show, she wanted the attention of everyone and she wants me to leave. Then if that's what she wants, I'll give her that I'm just the typical woman na hindi hahayaang inaapi at kinakaawaan. I'm Samantha Montessori and I am the one and only wife of my husband, and no one in this damn lifetime will take that place to me, not even Brielle who's now using her hidden cards. So you wanted a show. I'll give you a show then. Yes, I don't do cat fights, but when it comes to God who I treasure and love the most, I will fight even if I'm not that kind of person who do cat fights. I am not strong, yes, pero pagdating kay God, hindi ako magdalawang isip labanan ang taong yun. Brielle, get ready because you will pay big time if ever nasabihin ko sa kanila ang totoo, and if that happens I will laugh my ass off habang pinagsasabihan kanila ng masasama. Don't underestimate me too much. Even the most weakest person change just to fight for what she wants, and that's will I do. I will fight for my right and get everything in place.
Pabalik-balik ako sa paglalakad habang hinihintay si God na makauwi. I want to explain myself to him at baka brainwash pa ito ni Brielle sa ospital at hindi na ito maniwala sa akin. Agad na kumalabog ang dibdib ko nang marinig ang pagpihit ng doorknob ng kwarto kayo nilingan ko iyon. Samantha, let's talk. Sa tono ng pananalita nito ay parang naunahan na nga ako. Are you going to blame me about sa nangyari sa kanya? Trust me God, hindi ko magagawa yun. Mangiyak-ngiyak na sabi ko. Bumuntong hininga ito bago lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko, iginiya niya ako paupo sa may kama. Tell me everything I need to know, Han, para sa ganun alam ko na agad kung sinong paniniwalaan ko. He said softly. My vision started to blur when he said that. Kahit pa sabihin ko iyon hindi ka naman na makikinig. I said, humikbi ako ng ilang ulit at mas lalo lang napaiyak nang kinuha niya ako palapit sa kanya at mahigpit ako niyakap. I trust you more than anyone else, just tell me everything, I am all ears Han, I'll sit here and listen. He assured. Iniangat ko ang tingin sa kanya at ngumiti ito sa akin pero hindi umabot sa tenga nito. Bahagya akong lumayo saka naman ito pinunasan, ang namumuong luha sa gilid ng mata ko. Remember when I said, na may kikitain lang ako sa may coffee shop? Sabi ko. Marahan lamang siyang tumango, nakapatong ang kamay niya sa hita ko. Someone texted me about sa family ko and I really thought it was true kaya nakipag-meet ako. Pagpapatuloy ko. That's when I realized na niloloko lang pala nila ako, they are Brielle's goons. Hindi ko rin napansing may inilagay silang pampatulog sa inumin ko. Kasama rin nila roon si kuya pero hindi ito nagbalak ng masama sakin. Paggising ko na sa isang rest house na ako at nakatali, itinapon nila lahat ng gamit na dala ko pati, ang cellphone ko kaya hindi kita makontak. They even tortured me. Brielle slapped me multiple times at ilang ulit akong tinutukan ng baril. She ordered me to write you a letter with lies in it. Yun siguro ang nabasa mo year ago. Halos isang linggo akong naroon hanggang sa biglang pumasok sa kwarto kung nasaan ako si kuya. Saka ako pinakawalan para makatakas. He handed me the money I gave him last time and tells me na, haharangin niya ang goons ni Brielle para makaalis ako. My brother got shot. I wanted to help him and save him but I can't kasi nga masyadong delikado kung babalik pa ako. Naisip kong nabasa mo na nga ang letter na nakapaloob ang kasinungalingan ko kaya nagpasya akong lumayo. Wala na akong mukhang may haharap sa iyo dahil doon. Pinunasan niya ulit ang mga luhang patuloy sa pag-agos mula sa mata ko at mahigpit akong niyakap. I'm so sorry I wasn't there to protect and save you, I should have known from the very start na may binabalak ng masama si Brielle sa'yo. I'm sorry kung nadamay ka sa gulo namin. He said as he wiped my tears away at pinatakan ako ng isang halik sa noo na papikit ako dahil doon. When I read the letter I thought it was all true kasi nga hindi ka na nagpakita simula noon, I think of giving you space bago ka ipahanap. Natatakot ako na baka sa paghahanap kong iyon ay itulak mo ako palayo, na baka sabihin mo at ipapamukha mo sa akin na hindi mo talaga ako minahal. He said. Bahagya akong lumayo at hinawakan ang pisngi niya, I kissed his lips as I spoke the three magic words. I love you. Mahinang sabi ko tumitig ako sa hindi magkaparehas na kulay niyang mata saka ngumiti. I love you too, he said. We both smiled at each other saka nagyakapan. Bakit mo pinaayos ang mukha mo? Nagtatakang tanong ko rito. I was thinking of way how to get my revenge. He said. Revenge? Para saan at bakit kailangan mo pa iyang gawin? I asked again. I crossed my arms saka ito tinaasan ng kilay. Well, my wife left me a year ago that almost killed the hell out of me and I want to punish her for doing that. He said. Dalawang kilay ko na ang tumaas dahil sa pagkakalito ng pinagsasabi niya. Let's make love. Walang prenong sabi niya. Ano? Gulatantang ko ding sinabi sa kabahagyang lumayo sa kanya. He smiled wickedly before pulling my hands together and pinned it using his left hand on the top of my head. Don't worry. I already locked the door. He winked at me before started kissing my neck. I felt something in my stomach at nakikiliti ako sa bawat halik na ginagawa niya sa leeg ko. If we're talking about, wala pa akong experience sa mga ganyan, ito pa lang, it's my first time though pero,
hindi ko ipagkakaila ang mga nababasa ko sa mga romance novel noon na hinihiram ko sa kaibigan ko noon sa university. He kissed my jaw pataas sa mukha ko at hinalikan ako sa labi, tumagal yun ng ilang segundo saka nito pinatakan ng halik ang noo ko. I won't force you daw, I know you're still not ready about, pinutol ko ang mga sasabihin niya sa pagmamagitan ng paghalik sa kanya sa labi. Maluwang ang pagkakahawak niya sa kamay ko kaya naman naitulak ko ito at ako naman ngayon, ang pumaibabaw sa kanya. What the? Put my index finger on his lips before smiling seductively at him as I started unbuttoning his polo shirt. Pinadaan ko ang kamay ko sa dibdib niya at napakagat ng labi nang makita kong ginaganahan ito sa ginawa ko. Hinawakan nito ang kamay ko pero sinaman ko siya ng tingin na ikinalunok niya. Gusto kong matawa pero pinigilan ko ang sarili. Dahan-dahan kong pinatakan ng halik ang dibdib niya nang maubad ko na ang polong suot niya. Damn, where are you being so naughty tonight? He asked na halatang nagpipigil na hilahin ako para mahalikan. You think so? Malanding sabi ko sinasadya kong haplusan, ang nagsisimula ng umumbok sa slacks na suot saka iniangat ang tingin sa kanya. I saw pure lust and pleasure on his eyes as I keep on touching his thing on his slacks. Damn, he cursed. Gosh, you're turned on that fast. I asked. I never do someone in my entire life, well today meron na. With that he switched our position, ako naman ngayon ang nasa ilalim at siya ang nasa itaas. Walang kahirap-hirap niyang pinunit ang suot ko saka ako nito agresibong hinalikan. Tinugon ko naman ang halik niya at sa kung saan-saan na nagpupunta ang kamay niya. He cupped my left breast kahit pa may bra pa ako saka minasahe iyon. Hindi ko mapigil ang hindi umungol sa ginawa niyang iyon. I really felt something in my stomach na parang gustong-gustong lumabas. He unhooked my bra at kumawala doon ang medium-sized breast ko. Nahiya ako dahil doon kaya tinakpan ko ang dibdib gamit ang kamay. What the hell are you doing? He asked saka tinanggal ang kamay ko roon. He started kissing it and all I can do is to arch my body because of the pleasure he was giving me. I felt a burning sensation on my whole body, gumapang pababa, ang isang kamay niya saka isinilid, ang kamay sa suot kong shorts at hinuwaka ako roon na nagpadagdag pa lalo sa sensasyong nararamdaman ko. Alam ko lahat ng pinaggagawa niya pero, hindi ko alam na ganito pala ang pakiramdam kapag na-experience mo na talaga. One of his fingers slid inside and started to move in and out. Napakapit ako sa balikat niya nang makaramdam ng munting sakit mula roon. He slid another finger again and now he's using his two fingers. Napaliyad ako sa sarap ng nararamdaman at hindi ko na malayang sumasabay na pala, ang bewang ko sa paggalaw habang ginagawa niya iyon sa akin. Iniwan niya ang dibdib ko at walang kahirap-hirap niyang hinubad, ang suot kong shorts gamit lamang ang isang kamay niya. I felt his hot breath towards my feminine at mas lalong lamang akong natuliro dahil doon. With his finger moving inside me, I felt his tongue in it at sinabayan ng dila niya, ang paglabas-masok ng daliri niya sa akin. I can't help myself, I just keep on moaning, napapasulirap na lamang ako sa kakaibang sensasyong ipinaparamdam niya sa akin. Ilang minuto niya yung ginawa at agad akong nilabasan dahil doon. Hinalikan niya ako simula sa aking hita, pataas sa puson ko hanggang sa dibdib at sa aking panga. Hinalikan niya rin ako sa leeg at saka hinalikan ang labi ko. Hinubad niya muna ang suot na slacks kasama ang brief niya saka ito tumingin sa akin. This will hurt you, just tell me if it hurts then I'll stop. He said. I can't deny that he's big and I can't even tell if it will fit in here. I assumed it will not. What the hell am I thinking? He positioned himself in front of me and guided his thing in my entrance as he started to put it inside. I felt a pang of pain as he tried to put his length inside of me and all I can do is scratch my hand on his back. Napakasakit noon na parang pinupunit ang akin. I'm sorry, he said as he wipes my tears away, naiiyak na ako sa sakit. Nang may pasok niya na lahat ay tumigil muna siya ng ilang sandali. Tell me if it still hurts, he said as he started moving. Nung una ay masakit pa pero nung medyo natagalan na ay napalitan iyon ng sarap. Even I started to grind mine to him,
He thrust deep and fast and all I can do is moan, his name as his thrust started to go fast and hard. I moaned. Napahigpit ang yakap ko sa kanya, dahil sa mabilis niyang paglabas-masok sa akin. Hindi nito inalintana ang pagkakatusok ng kuko ko sa he keep on thrusting as he kissed my lips hard. Damn you're so tight wife. He stated. I'm gonna come. I said. He did one last deep thrust saka kami sabay na nilabasan. Hinangal siyang napahiga sa tabi ko at niyakap ako, siya pa nga mismo, ang naglagay ng kumot sa aming dalawa at hinalikan ako sa noo. I love you so much. He said. I love you too. Sabi ko. Hindi ako nagsisi na sa kanya ko ibinigay ang pagkabirhen ko sa asawa ko. I smiled while looking at his handsome face, nakapikit ito at halatang pagod na pagod dahil sa ginawa namin. May namumuo panggang pawis sa noo niya. Inilagay ko ang kamay sa dibdib niya at umunan roon, hindi ko na inisip kung anong mararamdaman ko bukas. Pinaikit ko ang mata saka naman ako dahan-daang hinayla ng antok at nakatulog. Masakit ang katawan ko kinabukasan dahil sa nangyari sa amin kagabi. Hindi ko rin mapigil ang kagatin ng pang-ibabang labi, habang bumabalik ang alaalang iyon sa utak ko. It was our first night, nahuli na kami sa honeymoon. He's still beside me sleeping mukhang napagod ata, inangat ko, ang katawan saka isinandal ang likod sa headboard at pinanood itong natutulog. Ibinalot ko rin sa katawan ko ang kumot at sinukle-sukle ang buhok nitong napakalambot na parang nagpapasulan siya araw-araw, dahil sa ang lambot ng buhok niya sa kamay ko. Natigil lang ako sa pagsusukle sa buhok niya nang hawakan nito ang kamay ko at hinalikan. Kahit nakapikit ito alam kong gising na siya kaya naman pinitik ko ang ilong niya para damilat. Ouch! Sabi nito sa mahinang boses. Ikaw ang aga-aga. Ani ko saka kinuha ang kamay ko pabalik pero mahigpit niya itong hinawakan kaya imbes na mahayla, ang kamay napahiga ako sa dibdib niya agad niya naman akong niyakap ng mahigpit. Naramdaman ko ang paghalik niya sa tuktok ng ulo ko na nagpangiti sa akin. What do you want for breakfast ham? I'll cook it for you. He said while gently brushing his fingers through my hair. You know how to cook? I asked. Ha, now tell me what do you want for breakfast? He asked again. Okay na ko sa bacon and eggs. Sabi ko. Lumayo ito bahagya sa akin at tinaasan ako ng kilay. Bacon and eggs. That is why you're still so thin. What if may malakas na hangin tas liparin ka dahil? I'm not thin. The word to describe me is sexy. Sexy okay. Inis na sabi ko. Sexy. You call yourself sexy even though you're thin at parang kinyo lang sa height. Sabi niya. Naiinis na inalis ko ang kamay niya sa buhok ko at umalis sa tabi niya, isinuot ko, ang tsinelas na naroon at naka-cross arms na humarap sa kanya. Alam mo ang aga-aga ng babwesit ka. Naiinis na sabi ko rito. Umalis ako sa kama saka ito winock-outan ko ito saka nagtungo sa banyo, upang maligo at gawin na ang morning routine ko. Paika-ika akong naglakad patungo sa banyo dahil sa masakit ang pang-ibaba ko. I even heard him chuckle habang ako naman ay nahihirapan sa paglalakad dahil sa ginawa niya. Tumigil muna ako saka ito nilangon. Sesekelan na talaga kita, inis ulit na sabi ko. What wala naman akong ginagawang masama ah. Painosenteng sabi niya. You're laughing. I said. I'm not. Sabi niya ulit. Do you want me to carry you hon? He asked. No thanks. I said. Inikutan ko siya ng mata saka na ulit naglakad papunta sa banyo. Masakit man pero pinilit ko iyon para makaligo. Ilang minuto lang ang tinagal ko habang ginagawa, ang routine at nang matapos ay lumabas na ako sa banyo habang pinapatuyo, ang buhok gamit ang tuwalya. Medyo nawawala na rin ang sakit sa parte kong iyon kaya medyo nakakalakad na ako ng maayos. Nakita kong nakatayo si God sa may portrait niya doon sa may cabinet, nalito rin ako kung bakit nakatayo lamang siya roon kaya naman naglakad ako palapit sa kanya at nakita ko kung anong tinitignan niya. It's me, a stolen shot from my work on his company. When did this picture taken? I asked. It was on your first month on my company, noong una tayo nagkita. Sagot niya. Naka-shorts na siya ngayon at itim sa sando kitang-kita ko ang muscle niya sa kamay at ang hubog ng katawan nito. He snaked his arm on my waist and pulled me closer to him.
I'll marry you again but this time sa altar na kita dadalhin, we will exchange our vows and promises if you will let me. Sabi nito sa akin habang seryosong nakatingin sa mga mata ko. Of course. Sagot ko rin rito. He smiled at me before leaning in to kiss my lips. Hinawakan niya ako lalo sa bewang para palalimin ang halikan namin nang biglang bumukasam ang kwarto at iniluwa roon si Kendra na may hawak na paa ng manok. Our breakfast is ready, she said saka nagkamot ng batok at sinarado na ulit ang pinto at iniwan kaming nakatulala. Itinulak ko bahagya si God para ayusin ang nagusot na damit saka ko itinuro ang banyo. Go on and take a bath. I'll wait for you here sabay na tayong bumaba. Sabi ko at saka umupo sa kama para ipagpatuloy ang pagpapatuyo sa buhok. Hindi ako nito sinagot at basta-basta na lamang naglakad papunta sa banyo para maligo. Ilang minuto din ang tinagal niya roon at lumabas pa siyang tanging tuwalya lang ang suot. Tumutulo pa ang tubig mula sa buhok niya papunta sa matipuno nitong katawan. Napalunok ako dahil doon, my eyes roam around his body until I saw his in front of me snapping his fingers. Eyes up here hon, it's like you want to devour me or. Pambibitin nito, you want another round, he teased. Pinamulahan ako ng dahil dun kaya binato ko siya ng unan na nasa gilid ko. Looks like someone's horny, he teased again kaya hindi ko na nakayanan at tumayo ako sa kama saka ito pinagkukurot. Baka ikaw, nakasimangot na sabi ko at patuloy sa pagkukurot sa balikat at tiyan niya. Nagpatigil ako sa ginagawa ng may maalala baka sabihin naman niya na sumatsansing ako sa pangungurot sa kanya para mahawakan abs niya hell no. Ouch! Stop it hurts hon. Reklamo niya habang pilit na hinahawakan ang kamay ko. At nang mahuli niya ito hinawakan niya iyon gamit ang isang kamay at saka ako itinulak sa kama para mahiga. Ikinulong niya ang kamay ko sa kamay niya at seryoso akong tiningnan sa mga mata. I have missed you so much, he stated. He buried his face on my neck and I can feel his hot breath in it. His other hand hugged my waist, pinakawalan din niya ang mga kamay ko kaya naman hindi ako nagdalawang isip na yakapin ito pabalik. Don't leave me again like that, I might die in no time. He continued. I caress his hair not minding that it's still wet before planting a kiss on his shoulder. I won't ever leave you again. I promise, I said. Naramdaman ko lang na humigpit ang yakap niya sa akin. I smiled. Sana ganito na lang palagi yung wala na akong iniisip na problema tanging masayang alaala lang kasama siya. Ilang minuto kaming nasa ganoong posisyon hanggang sa umalis ito sa itaas ko para makapagbihis. Nagulat ako nang sa pagtayo niya ay nahulog ang tuwalyang nasa bewang niya, automatiko namang napatikip ang kamay ko sa mata ko. Narinig ko itong humalaklak kaya inalis ko ang kamay ko roon saka naiinis itong binato ulit ng unan. You're pervert hon, sabi niya habang nakangising aso sa harap ko. Nakasuot na pala ito ng boxer shorts. Napahiya ako ron ah. Nagbihis na ito sa kanya inilahad ang kamay sa harap ko. Let's go, he said. Tinanggap ko yun saka naumahan sa kama at inayos ulit ang nagusot na damit. Sabay kaming lumabas sa kwarto at naglakad na pababa. Wala kang trabaho ngayon? I asked. I'm on my leave for 2 days. Sabi niya. Ha, bakit 2 days dapat bukas ay pumasok ka na agad ikaw pa na napaka-workaholic mo? I said. I want to spend more time with you, you know 1 taon kitang hindi nakita, nahalikan at nahawakan masisisi mo ba ako, kung gusto kitang makasama sa 2 araw na nakalive ako? He said. Hinaplos ng mainit na kamay ang puso ko sa sinabi niya and I can feel butterflies in my stomach when he said that. Damn, this man doesn't really run out of sweet words. Alright, anong gusto mong gawin ngayon? I asked. Kung saan mo gusto doon din ako. Sabi niya, gusto kong kurutin ang pisngi nito dahil sa napaka-corny ng mga sinabi niya pero pinigilan ko ang sarili dahil nasa harap na kami ng dining area. Pananghilan niya ako ng upuan saka inas-ikaso. Nasa hapag na rin ang mommy at daddy niya at mukhang may gusto itong sabihin, pero hindi nito alam kung sinong unang magsasalita. We have some important things to deal with you ha, if you don't mind after breakfast we could talk outside. Sabi ng mama ni God. Sige po, magalang na sabi ko tumahimik din agad nang matapos ko yung sabihin at nagsimulan na kaming kumain.
Kahit na kumakain ramdam ko ang paglakas ng dagandong ng puso ko, dahil sa kaba kung ano man ang gusto niyang sabihin ay wala din akong alam. Sana lang ay hindi yun para sa relasyon namin ni God. Sana nga ay hindi.